Update! There you go, sa pagkakasakit ni Pope Francis at sa pagdadala dito sa ospital noong nakaraang linggo dahil sa sakit na bronchitis na nauwi sa double pneumonia, may ilang international media na hindi naiwasang maglabas ng listahan ng mga prominente at maimpluwensyang kardinal na posibleng maging kandidato para sumunod o maging successor ni Pope Francis kung sakaling, knock on wood, hindi na nito maipagpatuloy ang pagiging Santo Papa dahil sa kalagayan niya. At narito ako para ipakilala sila. Ang una sa listahan ay si Cardinal Pietro Parolin, 70 years old na mula sa Italy. Siya ay ginawang kardinal ni Pope Francis noong 2014 at naging Secretary of State sa Vatican sa ilalim pa rin ng pamumuno ng Santo Papa at isa siya sa mga paborito. Ang susunod naman ay si Cardinal Willem Jacobs Wim Eek, 71 years old, mula sa Netherlands. Siya ay isang dating doktor na may medical degree mula sa University of Amsterdam na nagtrabaho bilang physician at nag-specialize sa internal medicine bago maging isang pari or Metropolitan Archbishop ng Utrecht. Siya ay isa sa mga naging vocal critic ng Santo Papa sa mga proposals nito noon tulad ng mga civil remarriages na walang annulment at pagpapahintulot sa mga protestante na tumanggap ng Eucharist sa loob ng mga Catholic churches. Sa lahat ng mga frontrunners, siya yung pinaka-konservatibo. Okay, next, si Cardinal Peter Erdo, 72 years old, mula naman sa Hungary. Unang naging pari noong 1975 at ginawa namang kardinal ni Pope John Paul noong 2003. Highly intelligent daw tong si Cardinal dahil may doctorate sa theology at sa canon law at naging professor din siya. At siya rin ang dating presidente ng Council of Bishops Conference sa Europa at isang devoted Marian. Yes, isa po siyang Marian Cardinal. Isa siya sa mga maimpluwensyang kardinal sa simbahang Katoliko na hindi pinapayagan ang mga diborsyado at ang mga nagpakasal na Katoliko na tumanggap ng Holy Communion. At very vocal din siya sa pagsabi na against siya sa mga European countries na tumatanggap ng mga refugees dahil para sa kanya, para lamang din daw itong human trafficking. At guys, take note, ang sabi daw sa propesiya, ang susunod daw na magiging Santo Papa ay isang Peter. So, frontrunner talaga itong si Cardinal. Susunod naman ay si Cardinal Mario Grech, 68 years old, mula naman sa Malta. Siya ay naging pari noong 1984 at naging Secretary General ng Synod of Bishops noong 2019. Katulad ni Cardinal Erdo, meron din siyang doctorate sa canon law at ginawang bishop sa Gozo ni Pope Benedict XVI noong 2005 at opisyal na naging kardinal noong year 2020. Ang susunod naman ay si Cardinal Raymond Leo Burke na 76 years old at mula naman sa United States of America. Siya ay ginawang kardinal ni Pope Benedict XVI noong 2010. Naging kritiko rin siya ng simbahang Katoliko dahil sa pabago-bago nitong stand sa ilang mga bagay tulad ng artificial contraception, civil marriage at LGBTQIA+ PIPs. Okay, ang next naman ay si Cardinal Fridolin Ambongo Bisungo, 65 years old at ang pinakabata sa listahan na nagmula naman sa Democratic Republic of the Congo. Siya ay naging pari noong 1988 at ginawang kardinal ni Pope Francis noong 2019. Siya ay isang dating professor na nagturo ng moral theology sa Mazenod Institute ng 10 taon. Na naging presidente rin ng The Symposium of Episcopal Conferences of Africa and Madagascar noong 2023. Naging kontrobersyal ang kardinal na ito dahil ibinasura nito ang doktrina ng fiducia supplinas na nagpapahintulot sa mga pari na basbasan ang mga hindi kasal at ang same-sex marriage. Ang susunod naman ay si Cardinal Matteo Zuppi na 69 years old at nagmula ulit sa Italia. Siya ay naging Archbishop ng Bologna noong 2015, naging Cardinal noong 2019 at naging presidente ng Italian Episcopal Conference noong 2022. Ang sabi nila, siya daw ay key insider ng Vatican. And last but not the least, our very own Cardinal Luis Antonio Tagle, 67 years old at mula naman sa Pilipinas.
Siya ay naging pari noong 1982 sa Diocese ng Imus Cavite, naging Archbishop ng Manila noong 2011 at ginawang Kardinal ni Pope Benedict XVI noong 2012. At kinalaunan ay ginawang Cardinal Bishop ni Pope Francis noong 2020. Nagmaster siya ng theology sa Ateneo at kumuha rin siya ng doctorate sa Sacred Theology sa Catholic University sa Amerika. Dati din siyang professor na nagturo ng theology sa San Carlos Seminary at sa Divine Word Seminary sa Tagaytay. At ang sabi sa usap-usapan, si Cardinal Luis Tagle daw ang magiging matinding kakompetensya ni Cardinal Peter Erdo kung magkakaroon man ng susunod na eleksyon sa susunod na conclave. And that's it guys. Syempre, ayaw muna nating palitan agad si Pope Francis dahil kailangan pa siya ng napakaraming Katoliko sa mundo at magse-celebrate pa kasi ito ng ika-13 anibersaryo nito bilang Santo Papa next month, March 13 to be exact. At ayon sa latest update sa kalagayan ng Santo Papa ay wala na raw itong lagnat, nakakapag-almusal na at yung heart parameters niya are stable at yung overall clinical condition niya is slightly improving na daw. Amen! Hallelujah! Pero kung magkaroon man ng hindi inaasahang eleksyon sa susunod na conclave, asahan na ilan sa mga prominenteng kardinal na ito ang posibleng pagpilian na maging susunod na Santo Papa. Hope God forbids. Huwag na muna sana. Okay guys, bye-bye!